receive the joy from the Lord. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, opening the sun above. Say! Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, opening the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. We're singing jubilation, adoration to our joyful King. You were fading, you were singing, jealous love over all your children. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. Sabi po sa inaawit natin, we got the joy, amen? Sino po dito na handang tanggapin ang joy na binibigay ng Panginoon? And kapag po tayo may joy, of course, mas malakas pa dyan yung palakpak, amen? Mas mataas pa dyan. Pwedeng tumatalon, sumasayaw, umiikot, umaawit, amen? And let's sing. Let's sing louder. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, opening the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. We're singing jubilation, adoration to our joyful King. You were singing, jealous love over all your children. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. Hey. All thy works with joy surround thee, earth and heaven reflect thy ways. Gods and angels sing around thee, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadows, flashing sea, singing bird and flowing fountain, call us to rejoice in this. Sing! We're singing jubilation, adoration to our joyful King. You were singing, jealous love over all your children. We're singing jubilation, adoration to our. You are one, you were singing, you were singing, jealous love over all your children. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. Let's say, I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy.
In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures. Let's sing. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. Lahat na nakaranas ng kagalakan na mula sa Panginoon ay sumigaw ng Hallelujah! Amen! Hallelujah, God! Maraming salamat po sa joy na pinagkaloob mo sa amin sa araw at umaga na ito. Alam niyo po ba, sa araw na ito, hindi lang joy o kagalakan ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Yung mga sagot, yung mga tanong sa buhay natin, na lately, siguro marami tayong tanong na, Lord, bakit ganito nangyayari sa akin? Hindi ko naiintindihan kung bakit. Alam niyo po, sa umagang ito, sasagutin niya ng Panginoon. Yung mga problema na matagal na natin kinakaharap, alam niyo po, bibigyan po ng solusyon niya ng Panginoon. At sabihin nga po natin sa katabi natin, congratulations dahil nasa tamang lugar ka sa araw na ito. Dahil ito ang lugar kung saan ipaparanas niya ang kanyang love, joy, hope, peace, and salvation. Kaya Lord, we are right here at this moment, God. We express yung strong desire namin to seek you more, Panginoon. Yung strong desire namin to find you, God. Yung strong desire namin na mas maranasan ka pa po namin sa araw-araw naming buhay. We are here this moment, oh God, para mas maranasan po namin kung ano yung bagay na gusto mong ipakita sa amin at iparamdam sa amin. And Lord God, like Mary of Bethany who sat at your feet, oh God, ngayong umaga, Panginoon, gusto rin po namin umupo sa paanan ninyo dahil gusto po naming maramdaman at matutunan ang mga bagay na gusto mong ituro sa amin. Kaya Lord God, open our minds, open our hearts, Panginoon, open our eyes, open our ears, Panginoon, upang mas maranasan namin ang mga bagay na gusto mong iparanas sa amin. Matanggap namin ang aming signs and wonders sa umagang ito. Lord, maraming salamat dahil alam naman na ikaw ang Diyos na tumutugon at ang iyong grace ay laging sufficient sa buhay namin, God. Jesus.
The more we find you, God, the more I find you. The more I find you, the more we love you, God, the more I love you. The more I seek you, the more I find you. Jesus God, the more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melt in your peace, it's overwhelming. Okay, let's sing. The more I seek you, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. Again, let's lift our hands and sing. Sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, and feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'll melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, and feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'll melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, and feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, and feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. You have faith.
true. I call you faithful, and I just wanna thank you for your forgiveness, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you. Let's express for every morning, for every open door, for every open door. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you for your forgiveness, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend. Again, let's sing how good the Lord has been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Yes, God, you are good sa mga buhay po namin, Panginoon. How you love me. We want to praise you more and more, oh God. Yes, Lord Jesus. Bigay po natin sa Panginoon yung best na papuri, yung best na pasasalamat sa lahat ng grace na binigay ng Panginoon sa atin. Yes, God. Yes, Lord. Yes, God. Thank you for your goodness, O Lord. Thank you for loving us, God. Yes, Lord. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Yes, Lord. Hallelujah, O God. Maraming salamat, Lord.
Dahil hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, nandyan palagi yung goodness mo sa buhay po namin, Panginoon. Salamat, God, sa lahat ng pagmamahal na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, hindi man kami minsan humingi ng kagalingan, pero pinagagaling mo kami palagi, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng sagot sa aming panalangin. And even, God, sa mga bagay na ibinigay mo kahit hindi namin ipinanalangin, Panginoon. Maraming salamat, and we cannot contain yung gratefulness sa buhay po namin, sa mga puso namin, Panginoon. Alam namin, God, hindi sapat yung pag-awit namin, pagpalakpak, Panginoon, pero we are giving our best, Panginoon, para ibigay sa iyo, Lord, yung aming makakaya para ipakita sa iyo kung gaano ka namin kamahal, Panginoon, at gaano kami ka-thankful, God, for loving us, for accepting kung sino man kami, Panginoon, for embracing us, Panginoon. Salamat, God, sa pagbibigay mo sa amin ng peace, ng salvation, ng joy. Ito yung mga bagay, Lord, na hindi mabibili ng salapi, God, pero napakapalad namin dahil nararanasan namin ang mga bagay na ito because we have a God like you, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na ito, nais naming ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na magsabi ng Amen. Hallelujah. Whew. Thank you, God. Amen. Yan. Talaga pong nakakaiyak kapag ka po ang ating inisip ay ang kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil ito po ay tuloy-tuloy, walang hanggan. Amen? So kahit nga po sabi, we are not worthy, pero God is worthy para ibigay sa atin yung mga bagay na hindi natin deserve. Pero dahil mahal niya tayo, patuloy niyang ipinararanas sa bawat isa. Amen? And dahil dyan, yan, sa grace ng Lord, yan, patuloy po nating ipagdiwang at samahan sa pagdiriwang ang ating mga kapatid po na magbe-birthday. Yan. Yan. So, December 7, kahapon po. Yan. So, birthday po ni John Clyde Angosta. And today po, yan, birthday po ni James Valles. Woo! Happy birthday, James! 10, si Kyle Henson Ikong. 11 po, yan, si Sister Mayi Delena. Yan, pinakatahimik po dito sa SOB po yan. Amen. Sa December 15, yan, si Brother Carlito Palino. 16, Bella Torres, Kaiden Pricones, Kidzone po yun. And si Hannah Hate sa 16. Then sa 17 po, yan, magbe-birthday din po ang dalawa sa ating mga magagandang prime leaders. Sister Edna Haminal and Sister Jaas Ania Ramos. Amen. May anniversary po ba for December? Ayan, so wala pa daw po ngayong week. Pwede pa humabol. Sa next week pa daw po. Okay po. So atin po silang awitan ng masayang happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen! Ayan, isa po yan sa mga grace ng Lord, ang mag-celebrate po tayo ng ating mga kaarawan. Amen. And then, syempre, ang ating service po ay tuloy-tuloy, and every Sunday, ang ating service is at 9 o'clock a.m. and every Wednesdays naman po as 6:30 p.m. Yun po yung ating midweek service. Ganon din po, patuloy din po tayo sa ating pananalangin, sa ating fest. Yan. F for family, E for empowerment, S for stability of finances, and T for the timely issues. And syempre, yung ating pong pakikiisa sa mga kapatid po natin na nangangailangan po ng prayer para sa kanilang total healing and recovery. Amen. So, uso po kasi ngayon, maraming mga kung ano-anong sakit, pero by the grace of God, marami na rin po ang pinagaling at patuloy na nakatatayo para sa
patuloy na makapag-worship kay Lord. Amen? Siyempre, nais ko din pong magpasalamat na sa mga nabigyan na po ng Firegazers ng letter at tumugon na po sa aming online caroling. Yan. Thank you so much po. At ganun din po. Yan, sabi nga po, kung meron po ditong nais na aming maawitan, yan, maaari naman din po kami mag-send sa inyo ng aming online caroling. Bibigyan po namin kayo ng letter. Magpasabi lang po kayo sa inyong mentor. And we are also planning to have the house-to-house caroling. Ayan, so to be announced po yung date pa. And of course, for our Christmas worship celebration. Yan. So ito po ay gaganapin natin. Kailan po? Sa December 22. So dito po, yan, may worship po tayo in the morning and after that po, tuloy-tuloy po tayo sa ating Christmas celebration. So dito rin po magkakaroon ng presentation ang mga network. Yan. So yan, mga network po. So women's, youth, young pro, men's. Yan, may kids zone, yan, may mga performance po yan. So, abangan po natin. Kasi ngayon po, mga nagtataguan pa sila kung ano yung performance. Nagtataguan pa o wala pa? Ayan. And then, women's daw. So, yon, go women's. And syempre, ayan, sa ating patuloy na pagsunod sa ating Panginoon, as part of our worship, dumako naman po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga tithes, offering, and pledges. Yan po. So, sabi po sa Deuteronomy 26:1-2. So, when you have entered the land, the Lord your God is giving you as an inheritance, and have taken possession of it and settled in it, take some of the first fruits of all that you produce from the soil of the land and present them to the Lord. So, sabi dito sa Deuteronomy 26, si Lord, sabi niya doon sa mga taong binigyan niya o dinala niya sa promised land, kapag na-acquire niyo na yung promised land and nakapag-settle na kayo dito, ibigay niyo yung first fruit. Bigay niyo yung the best niyo para sa Panginoon. So, dito po, ang nakuha ko pong wisdom ni Lord is, God is asking us to give back to Him. Pero si Lord po, hindi niya po sinabing, bigyan mo ako, ibigay mo to sa akin, nang wala kang pagkukunan. Amen po ba? Pag binasa po natin itong verse na to, makikita po natin dito na unang-una, si Lord po ay nag-provide para may ibigay po tayo. Amen. Hindi ka sasabihin ni Lord, magbigay ka nang wala ka. Kasi si Lord, unang-una, nag-provide po siya para may ibigay po tayo sa Kanya. At yung pagbibigay na yun po, hindi para dahil kailangan niya, kundi tinetest niya po dito yung ating faith, yung ating pagsunod po sa Kanya. Kaya ngayong umagang ito, ayan, because God provided para sa ating lahat. Magbigay po tayo ng may kagalakan. And habang nagbibigay po tayo, syempre, nandito naman po ang Men's Network. Yan, para po sa kanilang offertory song. Sound check, hello, testing.
Yes. Amen. Thank you, Men's Network. Alright! Okay. Di pa daw ubos yung malamikuan na kahawa doon. No? Okay, hamay tayo. 1, 2, 3. Waiting for a year of the open door. I speak of my door of promotion, connection, door of opportunity. When opportunity is open. This year, maybe the day this year. Because and then waiting for Jesus' name. Amen! Yes, amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Dalawa nga pala ang James, no? Ayan. Okay. So, yan. Amen. Happy birthday, James Vales. Ayan. So, today po ang birthday po kasi ni James today. Okay, so, again, salamat po sa palakpak sa men's. Mas maganda daw kung naghulog kayo sa mass. Amen. So, nakaraan ay youth, then men's network. Ang next po ay young professional, and ang last po ay women's. Abangan niyo po yung kababayan, walang ka-energy. Oo. So, yan. Thank you. And of course, yung ating mga preparation, this coming December event po natin, ang GMA po this coming Sunday. So, ang ating pong Christmas party doon ay nauna po sila dahil hindi po natin kakayanin ng morning tapos afternoon po doon. So, this coming Sunday, which is December 15, ang ating pong Christmas party doon. So, kung meron po sanang maagang marirelease po tayong from caroling, ay makapag-share din po tayo ng something po sa GMA for ating Christmas giving po doon, and ilang at tawag nating gift giving. Yan. So, yung parapol o door prizes. So, wow. Ilang araw na lang po. Ang bilis ng December. Kapapasok lang. Mukhang napakabilis ng takbo ng December. Magkakalahati na po tayo. Pero tinan mo nga po yung katabi mo, mukha na bang Disyembre? O hindi pa rin naiiwan ng Nobyembre. Yan. So, dapat mukhang Disyembre. Mukha na yung kumukuti-kutitap na parol. Ayan. Hindi umiilaw na kandila. Ayan. So, gintian mo nga yung katabi mo para lalo niya ma-feel, wow, yung spirit of Christmas. Ayan, kita po natin sa harapan, yung pong ating grand prize na washing machine. Ayan. So, salamat sa mga sponsor. Meron na po tayong dalawang half kabang bigas. Meron po tayong mga 5 kilos na bigas. Meron po tayong electric pans. Pans, ibig sabihin marami. Meron po tayong mga plancha. Yan. So, marami na po tayong mga dumarating na mga ilang items. So, open po at welcome pa lang pa po yung inyo. Kung meron po kayong gustong isama po sa ating door prizes. Actually, yun po ay sa mga leaders pa lang. So, open po tayo. Kahit sino po ang pwedeng mag-share ng pwede natin iparapol, o gusto niyo may marigaluhan na hindi niyo alam po sino, no, na doon sa araw na yon yung gift niyo ay yung pala ang mabibigyan. So, yung po mga nag-e-end, mga year-end party na yung pong nabunot niyo po ay gusto niyo pong i-share, pwede rin naman po, parapol po natin. Huwag niyo lang po paparapol asawa niyo at anak niyo, ano po. So, ipinagpe-pray po yan. Yan. So tayo po nagpapatuloy sa ating topic na tinatawag po nating Graciember. Okay? Yung ating po mabiyayang taon na ating pong tinitingnan na tunay nga po sa ating panahon ngayon ay yung biyaya ng Lord. Ayan. Ano ba yung mga biyaya ng Lord? Ito binibigyan din kapag panahon ng Kapaskuhan.
ay yung tinatawag nating love, salvation, hope, peace, and joy. Yan. Kaya itong season na ito, masarap i-feel na tayo po ay may pag-asa, may pag-ibig, may kapayapaan, may kagalakan, and meron po tayong kaligtasan. Sabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Yan. So, marami po sa atin to, abala na po tayo sa mga bagay-bagay na tinatawag po nating kaabalahan ng Pasko, yung mga year-end, mga ano isusuot, no? Meron po ako natuwa ko sa isa po nating nag-year-end, ang kanilang year-end ay balik pagkabata, no? Nag-Jollibee lang po yung company 'yon. So nakakatuwa, no, 'di ba? Iba-ibang event, no? Sila Jazz kagabi, si Jess Praise, magkahiwalay po puro year-end. Party po sila ng mga company. So ngayon po makita niyo ang term na po ay year-end, no? Parang iniingatan yung word na Christmas kasi para daw walang tamaan, walang mga religion na. So, kaya year-end. Pero po tayo, first, still, atin pong kinikilala yung dahilan kung bakit may Pasko. Ito po yung pagsilang ng ating palang. Sabi, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Yan. So, some of you, hinihintay na yung tinatawag nating, ano ba ang color of ng ditong Paskuhan. Medyo mahirap po yung term, no? Pero may pagka-brown, light brown po siya. Ang kulay po ng Disyembre ngayon, ng New Year, pagpasok ng taon. So, pero ganoon pa man, ang wag po natin alisin yung kulay ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, gusto ko po i-share po sa inyo, continuation, due to God's grace, or due to God's love, amazing things happen to us. No? Due to God's love, amazing things happen to us. Dahil sa pag-ibig. Mayroong kasabihan, ang pag-ibig kapag pumasok sa puso niyo naman, hahamakin ang lahat. No? Sino po dito naranasan niyo pong hamakin na po kayo na dahil sa pag-ibig? Yung mga kabataan, minsan sinasaway ang magulang, hindi pinapakinggan ng magulang kasi sobrang in love. Ayan. So, tumatakas, nagkakating class, makita lang yung kanyang love, tapos panasaktan, "Lord, bakit niyo po ako pinabayaan sa taong ito?" Wow, di ba? Si Lord na naman nasisi, no? So, makita natin, pero yung pag-ibig ng Diyos, ito pong pag-usapan natin. So, ano ba ang pipiliin mo? Kayo po tatanungin ko, mahal mo o mahal kayo? Sige nga po, magkaroon po tayo ng konting palaisipan. Ano mas maganda? Mahal mo o mahal ka? Mahal mo o mahal ka? Sige po, kunin po natin ang survey. Ayan. Sino po dito mahal mo? Sino dito mahal ka? O mura ka? Okay, so, mahal mo o mahal ka? Yan. Actually, kung tutuusin, yung love, yung mahal mo. Kasi yung love is more on giving than receiving. Kaya ka magmamahal kasi, kaya ka nag-express kasi mahal mo. Ang problema lang dito, ang katotohanan, ang mabigat po dito, ang malaking katotohanan, minsan mahal mo pero ikaw hindi ka niya mahal. Parang ganito. Meron kasing relationship, yan. Kaya kwento ko po sa inyo, kaya sa Hukom 16:15, Judges chapter 16 verse 15, kaya sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo mahal mo ako, hindi pala totoo. 3 beses mo na ako niloloko, bakit ayaw mo sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Di ba? Si Samson ay tumalikod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi niya sa babaeng si Delilah. Nang sikreto niya ng kung saan sa humugot ng lakas. Kasi ilang beses ng attempt, sinabi niya, pero nakakawala pa rin siya. Ibig sabihin, hindi pa rin sikreto. Pero dumating sa point, hanggang grabe. Kaya nga sinasabi, kapag ang lalaki daw ay nawawala o nadidlayla, nadidiktahan, sabihin, nakokontrol ng kanyang Delilah. Kaya sabi doon, dahil sa nais niyang patunayan na mahal niya si Delilah, sumira sa Diyos.
at tinalikuran ang banal na gawain na kaloob sa kanya ng Diyos. At maging ang mga pangako niya at pagmamahal sa Diyos ay tinalikuran niya dahil kay Delilah. Kaya ang ating pong gusto bigyan din dito, wag po natin pagpalit ang Diyos at ang pagmamahal natin sa Kanya sa ating buhay. Mahal tayo ng Diyos at hindi niya nais na tayo ay mapahamak. At wag mamuhay sa kasalanan tulad ni Sam sa na ay pinagkatiwalaan ng Diyos, mas pinili niya ang gusto niya kaysa sa kalooban ng Diyos. No? Ito, kagaya halimbawa, pag mahal mo, pwedeng MU. Ano bang MU? Sabi ng iba, mag-un yun, mag-un. Wala daw label, pero totoo lang, mag-un po yun, mag-un. Pero ano ba ang pag sinabi, mahal mo, pwedeng, eto mabigat doon. Akala mo mag-un kayo, o mutual understanding sa English, no? Pero actually, hindi mo alam, yung MU pala, mag-isa kang umiibig. Oh, mahal mo, pero hindi kanya mahal. No? Ikaw bigay todo, pero siya, wala effort. No? Yung pala, mag-isa kang umiibig. Pero maganda dito, dapat pag pumili ka, yung talagang mahal ka. Yung bang okay siya. Pag mahal ka, ano ba yung sabihin okay? Offer ka bubuti mo. Kasi, love is more on giving than receiving. Pag ang mahal mo, napansin mo, parang ikaw na lang lagi ang bigay ng bigay, siya hindi, baka ikaw na lang talaga ang nagmamahal. MU ka, mag-isa ka umiibig. Dapat yung kapartner mo o yung minamahal mo, gano'n din ang iniisip sa'yo. No, yung okay o yung kabubuti mo ang iniisip. Hindi ikabubuti lang niya. Naget mo ba natin? So parang ganito, no? Ang Panginoon, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you by His poverty might become rich. Kaya nga sinasabi, pag mahal mo, handa ka magbago. Yung bahagi na makakasakit sa mahal mo, iiwasan mong gawin kasi ayaw mo sang saktan. Kaya ito, tingnan nyo, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that you by His poverty might become rich. Nag-adjust siya para sa atin. Para abutin tayo. Para iparamdam na tayo po'y mahal ng Diyos, siya po'y gumawa ng paraan, nag-adjust siya. Pero pag ikaw ay adjust na adjust, ay delikado po dyan. Just na po, mata mo kaiiyak. Ibig sabihin, there's something wrong. Isaiah 53 verse 5, sabi po, Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya. At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling po tayo. No? So yun yung pagmamahal ng ating Panginoon. Yun ang effort niya. He became flesh that we might be born in the Spirit. He became poor that we might become rich. He became a servant that we might become sons. Sabi niya, ako'y naparito hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. He was made sin that we might be made righteous. Inako niya yung kasalanan para tayo po ay maging banal. He became homeless that we might have a heavenly home. No? Pinanganak sa samsaban, pero tayo po'y ihanda na magkaroon ng tahanan doon sa kalangitan. He was bound that we might be free. Sa madalas sabi, His pain, our gain. Ayaw. His pain, our gain. O His pain, your gain. Yan. So, yung sakit niya, pakinabangan natin. Kaya nga sa ating mga magulang, no, sa mga tatay, mga nanay, yung hirap ng pagtatrabaho, hindi natin iniinda kasi ito naman siya kabubuti natin mga anak. No? Kaya sa mga anak naman, yung ginagawang paghihirap ng magulang, huwag nyo namang dalhin sa ikabobote. Dapat ikabubuti. No? Yung hirap ng magulang, tapos madadulo, nag-aaral kayo pala, nagpapakabote ka. Yan. Ano po yung nagpapakabote?
Dinadaan mo sa bisyo, wag ganon. Dapat bigyan natin ng pagkilala yung ginagawa ng ating magulang. And of course, ng ating God, no? Kaya nga sa mga kabataan, bago magtapat na pag-ibig sa nagugustuhan mo, magtapat mo na sa Diyos na unang umibig sa iyo. Amen? Bago magtapat na pag-ibig sa nagugustuhan mo, magtapat mo na sa Diyos na unang umibig sa iyo. No, mga young people, listen carefully. Ang taas na po ngayon ng average ng mga premarital, maagang nagiging pregnant. Kasi unahin natin ang Diyos para meron tayong direksyon. Huwag po natin unahin yung pogi lang. Huwag po natin unahin yung maganda lang. Unahin po natin ang Diyos na nakakalam ng pinaka-the best sa ating future. You know why? Because you matter to God. Kasi Lord, laging merong mensahe, laging paalala, kasi you matter to God eh. The Lord has appeared of all to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. In Jeremiah chapter 31, verse 3. No, He matters to us. Kaya nga, He gave Himself for us. He gave Himself for us. In Jeremiah chapter 31, verse 3, He says, I have loved you. Ang emphasis po doon, mga kapatid, listen, no? Ang emphasis po, I have loved you. Yung word na I have denotes past tense. So what this means is that no matter what you're going through, yan, para maka-relate po kayo, yan. So what this means is that no matter what you're going through, no matter what you did or may do, God is letting us know through these words that He loved us before this and is going to love us after this. Sabi doon, kahit anuman ang sitwasyon natin, anuman ang ginagawa natin, anuman naging kasalanan natin, hindi nang nababago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga gumagawa siya ng way, katukin ang puso natin, gumagawa siya ng way para sa kalabitin tayo o sabihin, anak, mahal kita, huwag kang lumayo sa akin. Gusto kitang pagpalain, gusto kitang ingatan, gusto kitang ilagay sa aking magandang plano. Kaya ang Lord ang nagkukulit sa atin. His love, it never stops. It never quits. And because it's everlasting, there's nothing I can do that can stop God from loving me. And the same applies to all of us or to you. No? Nung lala ko po nung Friday, nandun po tayo sa Rosario Wawa. Nakakatuwa po, no? Wawa lang po yung pangalan, pero hindi po sila kawawa kasi saya-saya po namin doon. No, nag-birthday po si Brother Julie together yung kanyang mga kaibigan doon. Nakakatuwa, ang ano po namin, puro kalalakihan. Naibulong po sa akin, sabi niya, Pastor, kasi po dito sa lugar nito, puro lalaki. Kasi yung mga babae po, nagtatrabaho sa EPSA. Kaya naiiwan yung mga lalaki. Sila naman nagdadagat. So, kaya sabi ko, ano pala to, pulo ng mga kalalakihan. Kaya talaga makita mo, puro lalaki. Pero nakakatuwa kasi, mahirap talaga mag-establish ng Bible studies na kalalakihan. Ang hirap po hanapin ng lalaki. Pero doon nakakatuwa po, meron po tayong mga kalalakihan, meron tayong kabataan, nakasama po natin nagba-Bible study doon. Palakpakan naman po natin sila. Yan. Salamat po sa effort ni Brother Judith at ni Brother Albert. No? Sila po yung talagang nangunguna doon eh. So, kaya po tayo nagkakaroon ng mga kalalakihan doon. So, patuloy lang po natin yung ginagawa natin yan. So nothing is off limit for God when it comes to His love. Walang limitasyon ng pag-ibig ng Diyos. God has whatever it takes mentality. He is willing to do whatever it takes for the sake of love. Kaya kita mo, magiyang kanya sarili inihandog niya dahil sa pag-ibig po sa atin. His love is not based on the energy we give, nor it is based on our level of commitment. No? Kundi mahal tayo ng Diyos. No matter what, sino man tayo, mahal ka ng Diyos. Kung sa tingin mo, dumi-dumi mo, hindi, mahal ka ng Diyos. Sa tingin mo, makasalanan ka, hindi, mahal ka ng Diyos. Kaya nga, tayo po'y kinukulit ng Lord. The reason why you're here, because God loves you. Kasi ang dami-daming tao doon, bakit ka narito? Ibig sabihin, ikaw ay special sa Lord. Actually, gusto rin niyang ma-reach yung mga nasa labas. Through us, through you. Na nakaranas sa pag-ibig ng Diyos, gagamitin ka niya para iparamdam din sa iba yung kanyang pag-ibig. His love was there before I breathed my first breath.
His love was there before my heart made its first beat. Bago, yung pag-ibig niya, bago pa, yung unang hinga natin, nandiyan na. Bago yung ating pagtibok ng puso, nandiyan na. Yes, God's love is everlasting. His love is without limits. Gusto ko po maintindihan po natin sa umagang ito, or at least see a glimpse of the limitless love of God. His love is both essential. Napakatindi po ng pag-ibig ng Lord sa atin. So, long before we love God, kaya wala po tayong pwedeng isumbat sa Lord eh. Long before we love God, He loved us. He loved us whether or not we love Him back. Kita nyo, kahit po minsan, di natin binabalikan yung pag-ibig ng Diyos, pero ang pag-ibig niya nandun pa rin eh. Nakakatigim pa rin tayo ng pagkapala. Kahit may pagkukulang tayo, ang dami natin hindi nasusunod sa Kanya, pero dumadating pa rin ang blessing sa atin. He loves us whether or not we love Him back. He loves us when we are unlovable. Kaya nga tayo nakita natin ang Lord kasi marami po sa atin, pati sa point na feel po natin, wala nagmamahal sa akin. I'm a nobody. Wala nakakapansin sa akin, wala nakaka-appreciate sa akin. Pero naramdaman mo, ang Diyos mismo na-appreciate ka. Kaya ito po tayo ngayon eh. Naramdaman natin, hindi pala totoo yun. Hindi pala totoo yung nararamdaman, kundi mahal ako ng Lord. Though we are stained by sin and far from perfect and holy, He still loves us. We don't deserve that love, but He gives it anyway. Kahit hindi po deserving sa atin yung pagmamahal na yun, pero ginawa niya yun. Kaya sabi nga sa awitin, ang taong tulad ko na di dapat pansinin, ay binigyan mo ng pansin. No? Yung nakakatuwa sa Lord, no? Yung bang katabi mo, sa tingin mo, papansinin ng Diyos, pero pinansin siya eh. Kasi mahal ang Lord ang katabi mo eh. At mahal ka din ng Lord eh. No? Sa tingin mo, parang walang naka-appreciate siya. Si Lord naka-appreciate ka. That's why you're here. Na-appreciate ka ng Lord. Pinili ka ng Lord eh. Unlike worldly notion of karma and getting what you deserve, yung karma, tinatawag natin na nagagamit sa mundo yung word na karma. Makarma ka sana, parang ganun. Pero sa atin po mga Christian, ang tawag natin is consequence rather than karma. No? God wants to give us blessing that we haven't earned, don't deserve, and that is because He loves us. God loves us so much that He sent His Son. Pinadala niya ang kanyang anak to earth to show us how to be saved. Jesus took the punishment for all our sins so that we didn't have to do. Jesus didn't have to die on that cross, but out of love, He chose to. Imagine mo, hindi niya deserving mapako sa krus. Pero ginawa niya because of you. Because of us. Ganun katindi pagmamahal ng Lord sa atin. We cannot do it ourselves eh. Maraming pagkakataon, nag-effort po tayo, mabago sarili natin, mabago yung pag-iisip natin, pero bigo po tayo, hindi po natin kaya. And then, andyan ang Lord to the rescue. Nak, hindi mo kaya, halika. Sumama ka sa akin. Dadaling kita sa pagbabago. Dadaling kita sa aking kalooban. No? It costs us nothing. But it cost God everything. His unconditional love for all of us is shown by His astonishing sacrifice. Kaya next time na marinig niyo yung word na yung kantang Amazing Grace, think about how amazing it really is. Naaalala niyo yung kantang Amazing Grace? No? Amazing Grace. Every time marinig mo yung kantang yun, nandoon yung makita natin how amazing yung ginawa ng Lord sa buhay natin. No, pag titinan po natin, no? Ano ka noon, ano ka ngayon? Ang laki ng pagbabago ng buhay natin. Tingnan niyo yung picture niyo noon, saka picture niyo ngayon, mas nauna pagtandaan niyo kaysa sa pagbata. Balikan niyo yung picture. Para ayaw na tingnan niyo yung picture niyo noon. Sabi niyo, uy, mas bata ako ngayon kaysa noon. So, nauna pagtandaan nyo bago ang pagbata. Ako, pag tinitignan ko yung picture ko, sabi ko, nga no, sumukha ako matanda noon. Pero because of God's grace,
Because of His love. Nilagyan ng Lord ng ngiti ang piski ang mukha mo. Nilagyan ng saya ang puso mo. Kaya nag-reflect sa mukha mo. Kita mo, nag-gloom ka ngayon. Because ang Lord ang naglagay niyan. The God of the universe loves you enough to die for you. That is love indeed. Yung Diyos ng universe, no, na nagmahal sa atin enough para ibigay sa atin yung kapag matay niya sa krus ay handog sa atin. So, balikan po natin. Ano ba yung grace? Grace by definition is undeserved favor, approval, kindness, forgiveness, which is exactly what God has done for us in sending Jesus to die on the cross as payment for our sins. We don't deserve not being punished for our sins, but God knew the price was just too steep for us to pay, so He and Jesus paid it for us. Alam ng God, alam ng Lord na hindi sasapat yung pambayad natin eh. Kaya sabi niya, hindi, ako na ang tutubos sa bawat isa sa atin. Tinubos tayo ng Panginoon sa kanyang dugo, sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Knowing grace is undeserved and that without it, we would be forever lost, should make us humble, very, very humble. And out of that humility should come unrelenting gratitude expressed by a faithful, obedient life. Kaya kung pangalakita po natin, ramdam po natin grace ng Lord, dapat ito'y maglagay sa atin ng lalong pagpapakababa sa kanyang harapan. Lord, thank you for giving me undeserving. Hindi man ako deserving, pero Lord, bakit? Lord, salamat, pinagpapala mo ako. Ang dami kong pagkukulang sa'yo, Lord, pero bakit? Eto, binibless mo ako, Lord. Mas madali kasi sabihin, Lord, bakit hindi mo ako sinagot? Lord, bakit hindi mo dininig panalangin ko? Pero pag dumating ang blessing, mas mahirap yata sabihin, Lord, ba't ako binibless mo? Hindi yung katabi ko. Takot tayo, di ba? Kasi nga, baka ilipat ng Lord yung blessing, tama? Kaya hindi natin matanong, Lord, bakit ako binigyan mo ng bigas? Lord, bakit ako binigyan mo ng washing machine? Meron po bang nakikita niyo yung washing machine? Ano po prayer niyo? Lord, ibigay mo sa katabi ko yung washing machine. Meron ganon, meron ganon. Meron rin prayer na ganon. Sige mo, taas mo kamay. Lord, nakita ko yung washing machine. Lord, ibigay mo nga itong washing machine sa katabi ko, kaya sa kulay blue, o kaya kulay red. Meron ganon. Lalo sa raffle. Sa mga year-end party, may mga major prizes yan eh. Meron ba nagpe-pray, Lord, ibigay mo nga po yung major prize na yun doon sa ka-office mate ko. Meron ganon. Meron ganon. Sige. Kasi nga, mas gusto natin tayo i-bless. Tama. Kaya nga, mahirap mag-pray na, Lord, bakit mo ako binigyan ng bigas? Isang kabang bigas. Napaka-unfair mo naman, Lord. Wow. Pero pag hindi sinagot ang panalangin, Lord, napaka-unfair nyo. Sabi nyo, love nyo ako. Pero pag binigyan ng bigas, Lord, napaka-unfair nyo, love nyo ako. Bakit kayo ganyan, Lord? I-spoiled nyo ako. Wow. Di ba? Bigay mo naman sa iba, Lord. Yan. Siguro ang ganda ng buhay pag ganun, no? Lahat tayo pagpapalain. Amen, 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 amen. Okay. Ito, assignment natin. Mag-pray kayo abang malayo pa yung raffle natin. Lumahingi kayo kay Lord ng impression. Lord, kanino kaya ipagpe-pray yung washing machine? Bigla kang didilat, Lord, akin na lang po. Di ba? Tama. Okay, so, sabi na nga, mahihirapan tayo sa assignment na yun. Burahin natin assignment na yan. Okay. So, pangalawa, a heart for us. Si Lord, may puso para sa atin. What is a life of gratitude? Okay. A life of gratitude is a life that seeks to do God's will. Yan. In Galatians chapter 2, verse 20, I've been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. By the way, nadaan po kami papunta dito sa Island Cove. Nakalagay na po totally close. Masaya dahil maraming nagsasabing masaya dahil nawala yung sugalan. Pero wag po tayong matapos doon. Ipag-pray po natin yung nawala ng trabaho. Na mga nadamay lang dahil nung panahon yun,
kailangan ng trabaho. At yung mga may business sa loob na na-close nang dahil dito. No? Huwag po tayo matatakos agad doon, nag-close, hindi. Lord, nag-close ito, pero i-open mo po ang doors sa mga nawalan ng trabaho at sa mga nawalan ng business sa loob. Amen. So, dapat ganun yung ating heart ngayon, no? Looking for someone, yung parang tipong ganito, no? Make me a blessing to someone today. Parang ang sarap this coming Christmas celebration natin of fellowship. Ito yung maging natin, goal natin. Lord, make me a blessing to someone today. Ano kaya, Lord, bigyan mo nga po ako ng pwedeng i-share ko na blessing this coming event namin. Lord, bigyan mo pa ako ng impression na meron pa ako ma-bless. Ano man yung bagay na yan? Meron po tayong ma-share na blessing, no? Kaya nga po ginagawa po natin taon-taon itong door prizes sa parapol, na wala po tayong binibentang ticket, wala po tayong anumang mga pinababayad. Kasi gusto po natin, kahit sa ganitong sitwasyon, share a blessing to someone today. Ay po, mga address po natin, November pa lang talagang nag-isip na kami ng mga ipaparapol natin. So, kaya po, challenge po namin kayo. No? Meron po kayong gustong i-share na parapol. No? Napakaganda po. Ang sarap sa feeling na meron tayong na-bless this coming event po natin. Lalo po ngayon, may mga 3+1, no? Hanap kayo ng partner para, no? Yung item na mabibili nyo, 4 na kagad. 4 na kagad mabe-bless, no? Kaysa bumili ka na isang electric pan, hanap ka na ng kapartner mo. Magiging 4 yung electric pan. Konti lang idadagdag natin. Kaya, yun po ang ginagawa natin, sinisikap natin na mapadami. Kasi ang gusto po natin, hanggat maaari, lahat po tayo makabunot. No, ilan po, prepare namin mabuti. Last year kasi meron po tayong family package, no? Nagkaroon tayong sponsor, pero ngayon medyo, pero tinan po natin, habang lumalapit, baka i-bless pa po tayo ng Lord, no? A heart for us. That's the reason why Jesus wept, eh. No? Meron po siyang puso sa atin, siya po ay umiyak. Nung nalaman niya yung pwede mangyari sa tao, sa sanlibutan, na dahil sa kasalanan, kaya na siya nagpe-pray sa Garden of Gethsemane, siya lumuha, umiyak siya, nakita niya, ito yung papatunguhan ng mga tao, mapapahamak ang mga tao sa impyerno. Marami nagpapatayan, marami nag-iinggit, marami nag-aaway-aaway kaya siya umiyak. Kasi gusto niya ibalik sa napakagandang plano niya na isang mundong napakaganda. Kaya Jesus wept. Bago siya ipako sa krus, iniyakan niya at nanalangin siya. Ang panalangin niya ay, mangyari ang kalooban mo, Ama. Ang pagliligtas sa sanlibutan at dumating ang isang matinding pagbabago at pag-asa sa sanlibutan. In John 11 verse 35, Jesus wept. Tumangi si Jesus. In verse 36, sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa Kanya. Kaya kita nyo kapag ang tao, iniyakan tayo, nababagbag ang damdamin natin. Di ba? Kaya kita nyo, yung mga niloko sa pag-ibig, pero pag pumunta at umiyak, nabibigyan ng another chance. Nagloko na naman, iniyakan na naman, nabigyan na ng panibagong chance. Nagloko na naman, iniyakan, binigyan na naman ng chance. Bandang dulo, sila lang mag-isa umiiyak, wala na yung chance. Di ba? Kasi nga, napakahalaga sa atin yung pag-iyak. Kasi si Jesus, makita natin, yung pag-iyak niya yung nangangahulugan, ganong kalalim yung kanyang nararamdaman pag-ibig sa atin. Love is manifested in action as the story of Jesus exemplifies. Jesus embodies the divine love in His coming and His cross. For God so loved the world that He gave His one and only Son, sapagkat lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Si Paul po, inelaborate niya, God demonstrated His own love for us in this. Habang tayo makasalanan, siya'y namatay para sa atin in Romans chapter 5 verse 8. At dinagdag ni John sa kanyang testimony, this is how God showed His love among us. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak in the world that we might live through Him. Para tayo makapambuhay kasama siya. In the Old Testament, in the New Testament, practical consequences follow.
Dito, Jesus exhibits a new paradigm for loving others. Ano yung paradigm na iniwan niya sa John chapter 13, verse 1 to 7? This love serves. Ang pag-ibig naglilingkod. Yung pag-ibig nagpapakita ng hospitality. Lilinawin ko po, yung pag-ibig nagpapakita ng hospitality. Kaya hindi pag-ibig yung binugbog mo asawa mo na hospital. Tapos pag sinabing, bakit binugbog mo sa barangay? Kasi nagsiselos ako kasi mahal na mahal ko siya, ayoko sa maagaw. Hospital? Hindi po, hospitality po ang sabi. No? Ang dami po ganun. Bakit mo binugbog? Kasi mahal ko siya, nagsiselos ako eh. Hindi, mahal mo sarili mo. Kasi kung mahal mo siya, hindi mo siya bubugbugin. Bugbugin mo sarili mo dahil baka kulang ka sa ginagawa, kaya parang baka kaya naghahanap pa ng ibang atensyon kasi hindi mo nabibigyan ng tamang atensyon. This love washes the feet of others. Yung kanyang pag-ibig, nagawa niyang hugasan yung paa ng kanyang mga disipulo. Mataas yung kanyang level, pero binaba niya yung sarili niya, abutin yung kanyang mga disipulo. We are to love like that. Dapat ganun yung pag-ibig natin. Love is the new commandment in John 13:34. It is new because it is informed by the story of Christ. In Hebrew, the word grace translates to loving kindness. Yan. Yung grace daw po, sa Hebrew, ang translation po niya sa loving kindness or the Lord's favor. No, the Lord's favor. From this single word, God extends His favor toward humanity, demonstrating how He is inclined to be near to us. Kaya when we experience seasons of difficulty, kapag tayo nasa season ng kahirapan, ng hindi magandang situation, we can seek safety in the shelter of God's grace. Pwede tayo magkanlong sa shelter ng biyaya ng Lord. Lord, hindi ko po kaya to. Ilagay mo po ako sa iyong biyaya. Ano po yung grace? Ito po nakita ko po, gusto ko po hiramin. God's riches at Christ's expense. Yung biyaya, God's riches at Christ's expense. And the richest gift of all is to know where we are deeply loved by our Father. Iparamdam sa atin na tayo po'y mahal ng Lord. And lastly, He has healing for us. Meron siyang pagpapagaling na ginagawa sa atin o gagawin pa sa atin. No, naalala ko po yung nangyari kay Sister Noemi, no? We're so thankful, no? Pasalamat na sa Lord, no? According sa kanyang kwento, nung dumalaw yung ating si Pastora, si Ed, at saka si Sister Jen, no? Nung kwento ni Sister Noemi, talagang isipin mo talagang grabe mangyayari sa kanya. Natumbok siya ng motorsiklo, talagang umikot yung katawan niya, tumama yung ulo niya sa bato. No? Kaya nga, nakakalungkot kasi 17 years old lang nagdadrive, wala pang license. Tapos itinakas yung motor dun sa tatay niya. So, kaya may mga consequences yung mga paglabag, no? So, kaya lang, ang problema, sa mga consequences, nakakadamay ng iba. Imagine mo, nakatabi ka na, natumbo ka pa. Pero maganda po dito, galing ng Lord, no? Kaya si Sister Noemi na-amaze. Kaya sabi niya, kaya po pala ang bilis ko naka-recover kasi linggo po nangyari yun eh. Hapon, paggabi, no? Pahapon na siya. So meron kasi nakakitang kapatiran natin na parang tingin niya si Sister Noemi yun eh. Pero hindi siya sure kasi sa ang dami ng tao. At hindi na rin wala na rin po silang space para makababa. Para sa dami ng tao kasi nakasakay lang po sila. So, kagad sa amin, kinunong kay Pastora, and doon namin nalaman, Sister Noemi nga pala yun. No, by the way, thank you kay Sister Lala and Brother Elbert. Sila yung nakakita. So, during the time, nandun naiikot na natin yung prayer request, no? Naipukul na natin, na ipag-pray si Sister Noemi. Kaya sabi niya, kaya po pala, naramdaman ko ang bilis na recovery ko. Kasi ang dami na po pala kagad nagpe-pray para sa akin. That's love we have. No? Yung pag-ibig na hindi na kailangan sabihin sa iyo kung saan natin ginagawa. Yung pagmamahal na yon, no? Yung pag-ibig na binigyan ng Lord sa atin, i-share natin. In Matthew chapter 9 verse 20 and verse 12, on hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor but the sick."
Again, ulitin ko po It is not the healthy who need a doctor, but the sick. That's why we're here. Kaya kung sa tingin mo, makasalanan ka, sa tingin mo, madumi ka, sa tingin mo, you're a nobody, ikaw ang kailangan ng Diyos. Kasi kailangan ng Diyos pagalingin ka. Kailangan ng Diyos ayusin ang buhay mo. Kailangan ng Diyos patawarin ka. Kailangan ng Diyos ituwid ang buhay mo. Kailangan ka ng Diyos at kailangan mo ang Diyos. Amen? It is not the healthy who need doctor, but the sick. Kaya pala tayo narito. Kaya kung ikaw sa tingin mo, meron kang anger, meron kang napakadami mong baggages sa buhay mo, mas lalo po natin kailangan ng Panginoon. Ibigay natin yung bigat na yan kay Lord para gumaan ang pakiramdam natin. Grace is healing. Grace gives us the strength we need. One of the manifestations of grace in our lives is healing. God heals our body, mind, and spirit as we grow in faith. Yun ang masarap sa Lord, no? Napaka-holistic ng kanyang pagmamahal. Hindi lang pang physical, hindi lang pang material, kundi sa kabuuan ng pagkatao natin, physical, emotional, psychological, mental, spiritual, ang kanyang gustong maabot o gustong mabago o gustong matouch sa buhay natin. Completely. Yun ang gusto niyang mangyari sa atin. His divine favor over our lives can be shown by the healing of many sicknesses and injuries. Maging sa kanyang paghihirap, tayong iniisip niya, yung lata, yung sugat, yung mga bagay na ramdaman niya physical, itinisan lahat yon kasi gusto niya maranasan po natin ang kagalingan. Even yung karamdaman, yung sakit na yan, gusto niyang i-absorb. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. He also helps to heal the emotional wounds from our past and help us grow and heal spiritually. Ang hirap makamove on sa mga nakaraang buhay. Tama po ba? Hindi po dito hirap na hirap kayo makamove on noon. Sa mga nakaraan niyo, yung mga traumas, mga bad experiences na talagang ang sakit, dala-dala mo sa puso mo, ang hirap bitawan, hindi mo mapatawad yung nakasakit sa iyo, nakaagrabyado sa iyo, hindi mo mapatawad yung buhay mo dahil sa nangyari sa iyo noon. Pero all of a sudden, nang na-encounter natin si Jesus, lahat na yun ay nawala. Natuto kang magpatawad, natuto kang umiti, natuto kang tumingin sa mga positibong bagay. Kahit yung mga tao hindi ka ibig-ibig, nakukuha mo pang tingnan, mahalin, tanggapin. Grace helps us to leave behind our old sinful nature and behaviors, instead take on the nature of Jesus. Nandahil po sa biyayang yan, ito po tayo, nagbago. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he's a new creature, the old is gone, the new is come. Kaya tanong ko po sa inyo, nakakarang mga linggo at Wednesday, anong gusto niyong buhay noon o ngayon? Sabi niyo ngayon, bakit? Ayaw niyo nang balikan yung mga dating nakaraan? Yung mga past experiences, mga traumas, yung mga dumi, yung mga bagay na parang subira sa pagkatao mo. Ngayon po mabibitawan yung nararamdaman mong kapayapaan. Ngayon po mabibitawan yung ngiti sa puso mo. Ngayon po mabibitawan yung galak sa pusong binigay ng Diyos sa iyo. Dahil sa panandaliang saya, sa panandaliang handog ulo o alok sa'yo ng mundo. Ako po talaga nalulungkot po ako. Kung ako po mismo, napapatakan luha, lalo si Jesus. Kapag isang tao, nasa loob ka na ng church, naranasan mo na yung ma-encounter si God, tapos aalis ka pa, mawawala ka pa. Yun ang matinding pagluhang binibigay ng Lord. Anak, bakit kailangan pa bumalik sa mundo? Inalis na kita dyan. Mapapahama ka. Kung ako po mismo, tao, bilang yung pastor, pumapatak ang luha, na minsan pag nakita mo ang isang kapatiran na wala, naliligaw uli na landas, ini-enjoy ang mundo, handang mapuyat ng Sabado, pag Linggo, hindi makasimba kasi puyat na puyat. Kaya tanongin mo, ano yung pinuntahan? Wala lang, parang hindi naman masyadong mahalaga. Muling bumibitiw dun sa kahalagahan ng Diyos dapat unahin, ang Diyos dapat mahalin, dapat paglingkuran. Nakakalungkot po. Lalo mga young people. Huwag yung bitawan, yung binigyan ng Lord sa inyong freedom, privilege, yung love.
Kayo ang target ng mundo ngayon. Young people, mga bata, kayo ang target ng mundo. Kaya kayo narito ngayon, gusto kayong ingatan ng Panginoon, gusto kayong i-shelter ng Panginoon, gusto kayong kobera ng Panginoon. Pero of course, pag kayo'y umalis sa shelter niya, ang kaaway, ang diablo, tatargeting ka. Nakakala mo, simple lang, akala mo, ang dali-dali lang, hindi. Dahil hindi sapat ang kakayanan mo at lakas mo, kukuyugin ka ng mga demonyo na hindi ka na makatakas sa mundo ngayong pinasok mo. Kaya young people, magbabad kayo sa Panginoon. Nasa Panginoon ang magandang future nyo. Mga magulang, pag-pray natin, mabuti man natin, pagtsagaan natin dalhin sa church. Kasi isang click lang, ang dami ng mga exposure sa Facebook, sa social media. Ladies, lalo kayong magpakababad sa Panginoon. Ang relationship ngayon, napakabilis lang. Ang daling magpalit ng relationship, parang nagpapalit lang ng damit. Ibigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Kaya sabi doon sa Biblia, di ba? Ano sabi doon? Remember your Creator in the days of your youth. Hindi sinabing alalahanin mo ang Diyos kapag malapit ka ng matigok. Hindi. Habang ikaw ay bata. Kasi yun ang foundation. Kailangan magkaroon tayo ng matinding foundation. Kaya mga kapatid, sa umagang ito again, He matters to us. You matter to God. That's why He gave Himself for you. He has a heart for you. He has healing for you. Gusto kanya i-restore ng Panginoon. Yung restoration na yan, hindi lang isang aspeto ng buhay natin. Kabuuan ng buhay natin gusto i-restore ng Panginoon. Pag-iisip natin, puso natin, ugali natin, buhay natin, pananaw natin. Gusto niyang pagalingin. Kung meron pa rin kayong pain ngayon na nakaraan, kung meron pa rin kayong mga bagay na nahihirapan kayo dahil ito yung mga bunga pa na nakaraan, this morning, gusto kang pagalingin ng Panginoon. Tanggapin mo lang. Sabihin mo lang kay Lord, palayain mo na po ako sa bagay nito. And Lord, gusto ko po yung covering mo. Coveran mo po ako. Tayo nga po, nakakatuwa po sa atin. Meron po tayong mga tinatawag natin mentoring eh. Kaya po yung mga mentor nyo, makulit po talaga yan eh. Maiinis po talaga kayo dyan eh. Pero yun po ang binigyan na trabaho ng Lord eh. I-follow up kayo. Kasi pag hindi kayo pinalo up, baka mawala kayo eh. Kaya wag po kayo mainis sa mga mentor. Hindi po madali trabaho nila. Yung mapahiya ka na, tinext mo, chinat mo, sinzone lang. O kaya minsan hindi pa tinitingnan. Pero kita mo, active na active sa Facebook pages eh. Kaya pag sinabi sa iyo, hindi kasi ako sumisilip sa, wow, edi wow. Pero ganun pa man, kahit yung mentor mo, ang daming sakit, mahal ka pa rin yan. Hindi sa mabibitiw, hindi ka tinitigilan. Kasi sabi ng Lord, mahalin ka niya ng lubusan. Palakpakan mo na may mentor mo. Si Samson ay tumalikod sa Diyos sa pamagitan ng pagkasabi niya sa babaeng si Delilah kung anong sekreto ng kanyang lakas. Dahil sa nais niyang patunayan na mahal niya si Delilah, sumira sa Diyos eh. Ito ang gusto kong iwan sa inyo bago tayo, ito yung pinaka-ending natin. Para po tayong ganito eh, karang si Samson. Ang dami natin gusto i-prove yung love natin sa partner natin, sa kapwa natin, sa mundo. No, minsan, ang nasa sacrifice natin yung love natin kay Lord eh. Takot tayong mapintasan ng mundo. Takot tayong sabihin, wala kang pakisama. Takot tayong sabihin na ang KJ mo, ang OA mo naman ng mundo. Kaya kahit minsan, itago natin yung relasyon natin sa Diyos. Ipagpalit natin. Tulad ni Samson, ano nangyari? Yung pinagkukunan niya ng lakas, nawala ito.
Kaya kung gagawin natin, marami pong Delilah sa paligid na gustong kunin yung lakas natin. Kaya kita nyo, pag tayo po ay nawala sa presensya ng Diyos, naramdaman natin panghihina, madali tayong matukso, madali tayong magkamali, madali tayong mabigo. Kasi nga, nadilayla tayo. Mas improve natin, love natin sa Diyos. At si God maglalagay sa iyo sa mga tamang tao, sa mga taong lugar, sa tamang situation. Kaya huwag natin pagpalit ang Diyos at pagmamahal natin sa Kanya sa ating buhay. Mahal tayo ng Diyos. At hindi niya nais na tayo mapahamak at huwag mamuhay sa kasalanan. Tulad ni Samson sa kabila ng say, pinagkatiwalaan ng Diyos na mas pinili niya ang gusto niya kaysa sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ipaglaban at ingatan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito po ang challenge ng Lord sa atin sa umagang ito. God bless everyone. So mga ating patuloy ang pag-ibig ng Diyos. Tayo po lahat ito maya. The deepest of seas, the furthest horizon can't even begin to speak of your kindness. But I ran so far in rebellion, still you gave your life without question. Before I even said I'm sorry, you made a way for me. How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sin? Your grace, I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? The darkness that cried out of focus. No valley of darkness, depths of devotion. You lay me down in green pasture, so I'll rest beside your still water. Forget all you've done. Oh, how deep is your love? How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sin? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Yes, amen. Kaya bang tayo po ay maawit sa huling awitin po natin ay damay natin how deep is God's love to us. Sige, awitin po natin para mas malapit sa puso po natin, simpleng awitin. Awitin po natin yung tanging alay. No? Sabi nga doon,
Ang taong tulad ko na di dapat pansinin, binigyan pa ng Diyos. Balik natin ang kapurihan sa Panginoon. Awitin po natin yung tanging alay ko. ko akalain ako ay bibigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling iyas, ni gintong niluko, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Ako rin Mula sa simula, awan. Mula sa simula. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangkin lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ligintong niluko, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Ako hinihiling. Hindi ko akalain. Hindi ko akalain ako ay bibigyan pansin. Yes, thank you, Lord. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ligintong nilubog, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala na For the last time, come on. iba pa. Sa uli. Akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong
tanging alay ko naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong iniiling. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lord, salamat kasi binigyan pansin mo kami, Panginoon. Inibig mo kami kahit hindi kami kaibig-ibig. Nilinis mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Binigyan, Panginoon, ng pag-asa. Binigyan ng kapayapaan. Salamat, Panginoon. Binigyan mo ng ngiti ang aming mga labi. Binigyan mo ng galak ang aming puso, Panginoon. Kaya maging sa aming pisikal, nag-reflect, Panginoon, kung ano ginawa mo sa aming buhay. Lord, maraming salamat po sa biyaya at pag-ibig na patuloy mong pinararanas sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, i-cover mo kami sa iyong kalooban patuloy, ilayo sa mga kapahamakan, karamdaman, higit sa lahat sa tuso ng salibutan, na kami, Panginoon, muling mawala sa piling mo. Lord, hindi na po namin gustong mabalik sa dati naming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Banal na Espiritu, patuloy, Panginoon, ang iyong bunga at ang iyong pong manifestation ay makita sa aming mga buhay. Mag-manifest ka, Panginoon, sa aming buhay. Lahat, Panginoon, ang bunga ng iyong kapangyarihan ng Espiritu, Panginoon, ay sumaamin. Para maging tama ang aming pamumuhay, maging tama ang aming pakiramdam, maging tama ang aming pag-iisip, at lumakad kami sa tamang direksyon. Kaya muli, sa pag-aalala po namin pag-ibig, Lord, maraming salamat. At muli, Panginoon, pinapayag po namin ang sarili sa iyo. Yung aming pagmamahal, pagkilala sa iyo. And tunay, Panginoon, nawa po, hanggang sa huling sandali, tayo po. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami. Panginoon, binabalik namin sa iyo, pasalamat sa aming naranasan sa umagang ito. Sa aming paghiwa-hiwalay, samantalang paghiwa-hiwalay, baunin po namin ang pagpapala mo. Baunin po namin ang ngiti ng aming mga katabi kasama at pagmamahal. Palala po namin maramdaman, Panginoon, na tunay po, kayo po ang Diyos na nasa aming kalagitnaan, na nagpaparamdam, nagpaparanas ng iyong malalim na pag-ibig. At iyong Panginoon, igawad muli ang iyong pagkapala at ang iyong blessing sa bawat isa po sa amin. Now, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. Good morning. We love you. To God be the glory.